Isa ba kayo sa naiinip na at nag-iintay ng postal ID dahil medyo may katagalan na ito bago na ibalik? So ngayon, pwede na ulit kumuha. Papaliwanag natin sa inyo kung paano tayo kukuha at paano tayo magre-renew. Tara, pag-usapan natin. Ang postal ID, isa sa pinakamadaling kunin na ID kung gusto nyo magkaroon agad ng hawak na ID. Okay, mabilis lang po yan. Ito ay safe at legit. Marami na kasing gumagamit nito. In fact, ako meron din akong hawak nito at yan ang pinakamadali. At kilala na rin sa buong bansa ang paggamit nito. Natigil lamang ang pag-issue nito dahil sa nabalitang papalitan na ito ng national ID. Pero mali pala tayo ron, ano? So hindi pala kasi nag-resume ulit sila. So simula pa noong March 2023, na-suspended na ang pag-issue ng postal ID dahil sa technical issue o technical na dahilan. So kaya pa samantalang natigil ang pag-issue ng PhilPost. So yun nga, akala natin papalitan na pero hindi pala. Okay, dahil nag-resume ulit. So ngayon, muli na naman nagbukas sa publiko ang pagkuha ng PhilPost ID at pwede nang mag-apply sa mga piling lugar dito sa atin. So pwede na ulit natin itong ma-enjoy para may permanent na tayong ID na nasa ating bulsa o nasa ating wallet. So bukod sa digital ID. So ano naman ang mga requirements para sa mga new applicants? Dapat magdala kayo ng original at ng photocopy ng following document. Una-una ay proof of identity, pwedeng birth certificate mula sa PSA o kaya sa local civil registrar, pwede rin GSIS, SSID, UMID, driver's license o kaya ay passport. At kung kayo naman ay magre-renew, kailangan magdala rin kayo ng original at photocopy ng mga sumusunod. 1 copy of proof of address. Yan po, pwede po yan sa barangay o kaya barangay clearance. At certified true copy ng list kung kayo ay nangungupahan. At title sa bahay, kaya sa real estate o kaya bank statement, pwede rin credit card statement, school billing statement, yung mga binabayaran nyo, at utility bills, katulad ng kuryente, ilaw, o kaya ay wifi. Pwede rin po yun, okay? Ano naman ang bayad sa PhilPost ID? Dati na rin po siyang 504. Buti nga hindi nagtaas at 504 pa rin sa ngayon. So, ganun din po yung yung rush processing ay 650 pa rin. So, maigi at hindi nagdagdag. Okay? So, same price pa rin ang cost ng new and renewal application. At kung meron din tayong problema sa PhilPost, kung nagkaroon ng issue ang ating ID, pwede rin tayong kumontak sa kanila. Meron din po silang landline, andyan po sa screen natin. At meron din po silang email. Okay? philpostcare@philpost.gov.ph. Ang kanila namang working hours ay Monday to Friday, 8 to 5. Pero po ang Saturday and Sunday. Okay? So 8 to 5 pero Saturday and Sunday. At ang expiration ng inyong PhilPost ID ay 3 years mula sa date of issue. Okay? So sana isang magandang balita ito sa inyo at makakuha na rin kayo ng inyong personal na PhilPost ID. Okay? Kung meron pa kayong mga katanungan, i-comment nyo lang po sa baba at sasagutin po natin. Mula po sa Promag TV, maraming salamat po and God bless.